Sa pagka-injure ng resident import ng TNT na si Rondae Hollis Jefferson, napuwersa nga sila na humanap ng panibagong import para sa Commissioner's Cup. At bilang isa naman sa mga may budget ng team sa PBA, walang problema sa quality ng ipapalit nila dahil sa lucrative na may offer nila sa player. At ayan na nga, isa pa sa mga tinuring na unicorn nun sa NBA ang nakuha nila, isang 7'3" Slenderman na mayroong guard skills. Si Bol Bol nga ang hinugot natin TNT, isang may pangalang player sa NBA before. Rare na build kasi ito ng player sa lintik na combination ng length at skills niya. May mga abilities siya na hindi kayang gawin ng mga kasinlaki niya. Like yung kanyang ball handling, shot creation, versatility sa floor at ability to shoot sa tres. Sa panahon ngayon, Wemby build na yan kung tawagin, pero nauna pa siya ron at before, or kay KP pa lamang siya kino-compare at that time. Promising na player si Bol Bol noon sa mata ng maraming NBA fans. Marami nag-aabang na mag-breakout siya sa liga at mag-live up sa potential niya na maging isang NBA star. Lalo sa mga early years niya, umaasa talaga. Yun nga lang, hindi dumating yung break niya na yun. Best season niya lang, nasa Orlando siya. Naka 70 games siya ron at nag-average ng 9 points, 6 rebounds at 1.2 blocks. Although marami natuwa nun sa rise niya, lalo galing sa tahimik niyang first few seasons, naset niya rin doon yung 26-point career high niya at naka-6 din na total na 20-point games. Akala rin ng mga tao nun baka magtuloy-tuloy na, pero yun na pala yung peak ng kanyang career at bumaba na ulit ang numbers at playing time niya. Hanggang sa yan, out na siya ng NBA. Pero hindi naman matatapos doon ang basketball, no? Hindi rin man siya naging star sa NBA, still naka 6 seasons pa rin siya ron at may career earnings na around $11 million. At 26 years old lang din, mahaba pang karera to. Hindi rin posibleng makabalik siya sa NBA, no? Sa paglalaro sa NBA Summer League or sa G League. Ang worst na lang siguro, maglaro siya sa overseas the rest ng playing years niya. Hindi rin naman ganun kasama, lalo kung ma-offeran siya sa China, sa CBA. Doon pumapaldo na matindi yung mga former NBA players dahil kaya magpasahod ng milyones ng mga koponan sa loob ng isang season. Kaya nga swerte rin na maglalaro to sa PBA, kudos sa TNT sa pagdala ng ganitong caliber na player. Extraordinary na talent. Even yung Coach Cheng Yao sa report ng Spin, sinabi na unfair to. Dahil malamang sa malamang, magdo-dominate nga raw to sa offense at defense sa liga. Hindi ang question ng mga fans ngayon, sino kaya ang makakapigil dito kay Bol Bol sa PBA? Well, talakayin natin ito ng mas maigi, ng mas realistic din, mga maganda at yung concern sa kanya. So maganda muna tayo. Para sa TNT, matchup problems tong si Bol Bol kahit anong posisyon sa opensa. Too big para sa mga guards at wings natin, too fast at agile naman para sa mga Filipino bigs. Bilang ng mga PBA players lang ang makaka-matchup sa skill set niya, hirap pa yon. Kaya maglalaro rin ng malaking role ang mga imports ng kalaban para mapigilan siya. Dahil kung hindi, trouble talagang tauhin to. 7'3" na kaya mag-dribble, tumakbo sa transition, may jumper at ang laking lob threat. Kahit ibato mo lang na siya lang yung makakaabot. Biruin mo ba naman 7'3" na may 7'7", 7'8" na wingspan? Sa depensa rin, katakot rin ang presence na ito dahil nga rin dyan sa galamay niya. May intimidate ang mga guards sa tumira sa paint pag nandun siya. Even mga imports, mapapwersang ibahin ng tira nila o ipasa na lang dahil nga sa haba ng Bol Bol ng TNT. Malaki talaga na magiging impact na ito sa floor. Pero kahit na gano'n, syempre may mga concern pa rin sa kanya. Lalo for the first time after ng NBA career niya, maglalaro siya ng heavy minutes sa PBA. Kaya niya na maglaro ng 40 minutes or more sa isang game. Lalo sa thin frame niya na bumubuhat ng 7'3" na body. Kaya yung ganong load ng trabaho, ganong katagal sa floor. Dahil sa NBA, most na in-average niya in a season, 20 minutes lang. Kaya malamang mag-a-adjust pa talaga ito. Maganda rin niya na maaga siyang dumating. Magkakaroon pa siya ng time, magkakaroon kagad siya ng idea, makakondisyon. Ito yung mga tune-up games din, malaking bagay. Bukod din isa sa minutes, ikaw-consider din yung trabaho niya sa floor, yung role niya. Sa NBA, limited lang ang opportunity niya sa opensa. Pero dito sa PBA, ina-expect na titira siya ng 15 to 20 shots or more pa. Yung production din, di ba makakasabayan niyang imports dito, mag-average ng 30 to 35 points. Iba mas mataas pa. Kaya rin kaya ni Bol Bol gawin yon. Isa pang paproblemahin niya, yung physicality dito sa PBA. Again, sa nipis niya, baka lang naman indahin niya yung mga tirador dito sa liga, mga bigayan doon sa ilalim. Yung matchups, yung kaldagan din kontra sa ibang mga imports na ayaw mapauwi kaya Gina G lumaro. Pahihirapan din siya sa depensa ng mga yon. Susubukan talaga dito yung sipag at stamina niya sa court dahil ibang mundo itong PBA. Hindi naman natin sinasabi na mas mahirap lumaro rito kaysa sa NBA. Yung sudden lang talaga na change sa role niya, sa minutes, at sa playing style na rin since ibang liga ito. Pagkakakonekta yan, yung bigger role, yung fatigue factor, at yung health niya. Kaya ba ng katawan niya ibabad ng sobra nang hindi nasasaktan o bumibigay yung body niya. Yun, pero hopefully wala naman maging problema na para rito kay Bol Bol or at least konti lang na adjustments. Malaki kasi ang na-expect sa kanya ng TNT dahil pinalitan niyang si RHJ, 3 beses silang binigyan ng title, 3 beses din naging best import. Anything lesser sa PBA Finals appearance ngayon, let down yun para sa TNT. Lalo sa huling 2 import laden conference sa PBA, sila ang nagkampiyon.
Kaya yun, good luck na lang. Ano man, sobrang interesting natin paglalaro ni Volvo dito sa atin. Pag may MOA Arena na game sila, malamang manonood ako doon at least isa para lang mapanood ang NBA caliber player na yan. Nakakahatak talaga ng tao to panigurado. Ganda talaga pag wala gaanong restrictions sa mga imports sa PBA. Welcome lahat. Kung dati pang ganyan, consistently nakita na siguro natin sila Andre Blatch, Dwight Howard na nasa Pilipinas pa to before, di ba pang mga big names dyan sa PBA. Pero ayos pa rin naman nagtatry silang ibigay yung mga gusto ng fans. Sana lang magtuloy-tuloy talaga yung ngayon development ng liga. Kudos sa PBA. Kudos din sa TNT sa pagdala ng ganitong klaseng player sa liga, kagaya ni Balbal.